Jasmine, titigil ko muna sa pag-aaral. Dahil hindi namin kaya ng iyong ilahin na magpaaral sa inyong tatlo. Ang mga kuya mo muna mag-aaral. Total, mas kailangan naman nila yun kaysa sa inyong mga babae. Itay, paano naman ako? Nangarap din po ako na makapagtapos ng pag-aaral. Jasmine, tama ang tatay mo. Mas maganda na dito ka na lang muna sa bahay. Yung mga kuya mo na lang muna yung pag-aaralan namin. Nay, Tay, Tama na ang sabing ito! Ako ang masusunod sa pamilyang ito! Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang magdidesisyon para sa'yo! Jasmine, okay ka lang? Nakinig ka lang kalahin namin ni tatay. Baka kasi panag-aaral ka sa bayan. Pama ka lang. Okay mo, baka maguntos ka lang. Kaya nga, samahan mo na lang siguro sila mayat itay dito sa bahay. Tulungan mo na lang si inay sa mga gawaing bahay dito. Baka kasi kapag nag-aral ka pa sa bayan, napahama ka pa, mas maigi na lang siguro na kami na lang nila kuya yung mag-aral. Kung gayon ay hindi ka na namin iisipin pa o kaya hindi na namin iisipin pa na kung mapapahama ka pa ba. Jasmine, ano ba yung ginagawa mo? Ba't nagbubukal ka ng lupa? Tigilan mo nga yan. Baka mabutan ka pa ni Itay at pagalitan ka pa. gusto ko magbungkal ng lupa. Jasmine, anong ginagawa mo? Hindi gawan pang babae yan! Bitawan mo! Kaya ko naman po, Itay. Bitawan mo yan! Hindi gawan pang babae yan! Panlalaki lang! Hindi para sa mahihina ang pagbubungkal ng lupa! Grabe naman ho, Itay. Hindi porket babae, mahina na. At kanino ka natutong sumagot ng ganan? Bastos ka! Karding, ano ka ba? Maghunos dili ka nga. Hindi pang pagsabihan mo yung anak mo, ha? Ang gigigil ako! Grabe naman si Itay. Kaya mo na, kakausapin mo kang tatay. Ano ka ba naman, Karding, ha? Natitiraan ka naman ng bait? Noong una, pumayag ako na wag ng pag-aralin si Jasmine dahil nire-respeto kita. Pero anong ginawa mo? Anong ginanti mo, ha? Bakit? Dahil ba mga babae lang sila? Dahil ba mga babae lang kami? Talunan? Bilanggo? Mahina? Dahil iyan ang nararapat sa inyong mga babae, bebang! Tadhana nyo yan! At wag na wag mong questioning kung ano mga desisyon ko dito. Ako ang padre sa pamilya! Ako ang magdedesisyon! Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Oo, padre di pamilya ka, pero hindi naman dapat ganito, Karding. Ama ka rin ng mga babaeng anak. Hindi na ako magtataka na baka isang araw, yung mismong babaeng anak mo ang magpapabagsak sa'yo. Hindi mangyayari yan dahil habang buhay, nakatali kayo sa lipunan na pagsilbihan kami, maging mahina! Tandaan mo yan, bebang! Husto na, Karding! Husto na! Hindi ko na gusto yung mga lumalabas sa bibig mo. Masyado mo na kami minamaliit. Sana balang araw mapagtanto mo na hindi nababase sa kasarian kung ano at kung magiging sino sila pagdating ng panahon. Bebang, bumalik ka dito!
Oh, ba't dito ka pa? Akala ko may trabaho ka sa bukid ah. Mag-ayos na ako. Mag-aandal. Alis na rin ako. Mahal. Dapat po ka pa rin mo. Saka na natin pag-usapan yan. Kailangan ko pang maghanda ng pagkain para mamaya. Siguro nga hindi ka malapit ako sa aking anak. Masyadong naibabaw sa akin ang paniniwala na sa lipunan, babae ay dapat na ang bahay lamang at wala nang iba pa. Na ang babae ay habang buhay na silbi ng mga lalaki. Ngunit mali. Hindi ko na naisip na may sarili siyang buhay. Pangarap. Pangarap na gusto niyang makamit para sa sarili niya. Ipilit kong pinagkakait hindi lang dahil sa hirap ng buhay, pati na rin dahil sa paniniwala ng lipunan. Ngunit, ayokong lumayo ang loob sa akin ng aking anak at ng asawa. Kaya't kahit mahirap ay gagalang ko ang pag-aaral niya, makamit niya lang ang pangarap niya sa kanyang buhay. Jasmine, Ano ho yun, Itay? nakita ko nagbabasa ka gamit yung libro ng kuya mo. Natawad ho, Itay. Hindi na ako makaulit. Hindi mo na kailangan gawin ulit yan sa susunod. Papag-aralin na ulit kita. Talaga po, Itay? Tama ba narinig ko? Pag-aaralin mo ulit ang mga anak mo? Oo. Kahit mahirap, igagapang ko para lang makapagtapos at matupad mga pangarap niyo. Pala mahal, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Nung nakaraan. Nadala lang ako ng emosyon ko, ng galit ko. At sa'yo rin anak. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Masyado ko yung minamaliit. At natuto na rin naman ako. At basta gagawin ko lahat para lang may taguyod ko sa pamilya na to. Naiintindihan ko. Alam ko namang hindi mo intensyon na sabihin yun. Pinapatawad na kita. At salamat sapagkat binuksan mo yung isip mo sa mga ganitong klaseng usapin. Salamat ho, Itay, sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Hindi ko po ito sasayangin. Basta ipangako nyo, magtatapos kayo ha. Opo, Itay. Basta na. Pasensya ka na talaga, miss. Hindi kami tumatanggap ng babae. Ano ho? Grabe naman po kayo. Hi ma'am, magandang araw po. Ako po si Miss De La Cruz. Kayo po ba si Miss Jasmine Torres? Opo. Ay, kayo po pala ma'am. Natanggap po namin yung application nyo. Impressive po yung mga credentials nyo ha. Sa totoo lang, inahanap po namin yung mga katulad nyo na may angking galing at determinasyon pagdating sa trabaho. Sa kumpanya po namin ma'am, pantay ang tingin sa lahat, mapababae man po o mapalalaki. Ang mahalaga ay may kakayahan at dedikasyon po kayo sa trabaho. Congratulations! Talaga po, maraming Yes! salamat po. Congratulations po! Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Salamat kay Tay at Inay sa pagmamahal at suporta. At salamat sa mga taong naniniwala at hindi kailanman inusgahan ang aking kasarian. Napatunayan na walang pinipiling kasarian ng tagumpay. Lahat ng tao ay may karapatang